Uy! May 850 bonus ako! Share mo naman yan. Baka naman. Ano sa tingin mo? Sino mananalo? Hindi ko sure eh. Check natin comments. Sino? Boom! Ready na ba kayo? Papanisin ko yung mga team nyo. Sumabaybay sa iba't ibang sports. Uy! Andiyan pala kayo. Tara, nood at chat na tayo. Arena Plus Live. Watch, play, and win. Ayun! Same, pero iba! Cheers, Miss Chabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero... diba? Na nakakaloka ulitin natin. Same, pero... Iba! Diba? Na nakakaloka. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo, diba? Na nakakaloka. Happy Friday po sa inyong lahat. Ayan. At syempre sa lahat pa din po ng mga bumabiyahe ngayon at yamot sa traffic. Kalma. Baby, kalma. Diba? Nandito na ang Baklitas. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito na ang Baklitas. Woo! Hello po sa inyong lahat dyan. Sa mga nakatayo, standing ovations Yes. ng boss. At saka maribatiin lang din natin, yung mga ngayon ay pabugso-bugso ang kanilang sakit ng ulo. Dahil sa panahon, Mari, di ba? Yes. Oo nga. Kanina madaling araw, Mare, no? Inulan ng buong Metro Manilaan. Dahil ang akala ko ay may tagas ang tubo ng tubig namin sa banyo. Yung pala ay... Ang lakas pala ng ulan Ulan kanina. talaga. Oo. Akala mo na naman yung tubo na naman sa CR nyo. Yes. Alam mo yung nagpa-fountain ka na naman. Oo, akala ko nagpupuno na naman So ako ang plaza pala sa Pandakan nasa loob na ng CR nyo. Hindi. Na nakakaloka to Dayos level. Pero bago ang lahat na kumare, eto na mukha talagang may pa-fountain Ang alin? sa arena. Kung ano man yan, eto na! Chika sa arena! Speaking of arena, di ba? Kahapon talaga, nagpaka-arena plus tayo ng bongga. Super Sports Fest ang mga akla, di ba? Mapapanood nyo po yan sa Energy FM YouTube channel sa mga susunod na araw, di ba? At ang blind item. Anong blind item? Ang behind the scene. Ang behind the scenes sa ginawa namin Nasa mga vlog Sports namin Fest. ni Sisa. Ayan, una lang in-upload ni Tita Cora sa kanyang TikTok and Facebook account. Yes. At syempre sa aking vlog, ayan, ang tabayanan nyo kung ano man yan. Of course, powered by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Naku, eto na, mukhang hindi pa huhuli sa sports na ito dahil nga matapos manalo ang kupunan ng Gilas Pilipinas. Diba? Sa grupong, Nax grupo talaga. Yes. Nakakaloka. Ano to, Bini? Ganon? Sa kupunan ng Latvia nung nakaraang araw. Ano? Ayan, Latvia. Diba? Pero eto na nga, Mare. Diba, matapos manalo sa kupunan ng Latvia, ang Gilas Pilipinas sa score na 89/80 nung nakaraang Miyerkules ng gabi, Mare. Abakala mo ba naman ang Gilas Pilipinas muntikanan ng umuwi ng Pilipinas kagabi sakaling tuluyan nga silang natambakan ng grupong Georgia. Hindi ng Bini, ha? Grupong Georgia. Correct.
sa Latvia, Africa para sa FIBA Olympics qualifying round. Sa second quarter pa lamang, Mare, ay pinanghihinaan na ng loob ang mga taga-suporta ng Gilas sa Pilipinas dahil sa 20 points nga na nilalamang na ng koponan ng Georgia. 'Di ba kahapon yan. Pero sa huli nanalo pa rin ang Georgia sa score na 96 at 94 naman ang Gilas Pilipinas. Natalo man daw ang Gilas Pilipinas sa kanilang laban over Georgia pero umuwi silang may ngiti pa rin sa kanilang mga muka dahil pasok pa rin sa semi-final rounds kung saan posibleng makaharap nila ang bansang Brazil. O, diba? Para sa second round battle yan. Naks, ano ito? Grabe. ML, second round battle. Ayon kasi sa point system, Mare, diba? Ayon sa point system ng FIBA, hindi daw dapat kasi lumagpas sa 18 points loss ang bawat koponan para ikaw ay makausad sa semifinals or sa second round elimination na tinatawag. Ginagawa ang nasabing qualifying round para malaman kung sino-sino nga ba ang mga teams na makakapasok sa listangan na maglalaban-laban para sa FIBA Olympics Tournament. At yan po muna ang aking balita. Eto na ang balita muli para pampalakasan ni Tita Cora. Pasok! Samantala, Mare, sa mundo naman ng languyan, opisyal nang nakapasok ang swimmers na sila Kyla Sanchez at Gerald Hatt sa Paris 2024 Olympics. Kasalukuyan na nasa MERS ang dalawang tankers na nag-qualify sa pamamagitan ng nomination sa two allocated quotas ng university rule sa Olympic representation. Ang 23 years old na Filipino-Canadian na si Sanchez ay nanalo ng medal sa Tokyo Olympics representing Canada bago lumipat ng federation at mag-transfer sa Pilipinas. Panindigan mo. Dahil ito'y pasok sa 100 meters freestyle. Habang ang Filipino-American naman na si Hatch ay hindi na bago sa pagkatawan sa Pilipinas at multi-medalist sa naganap na SEA Games at ibang international competition ay lalaban naman sa 100 meters butterfly. At yan ang kabuuan ng ating balita para sa palakasan. Ang taray. Yung reporter, pero feeling ko na pulmonya nung nag-swimming. Nalunod. Sinisipon. Parang alam mo yun, gininaw yung reporter. Kasi sumabay siya sa paglublob. Nasa ibang bansa pala. Nakalimutan niya. Akala niya nasa Los Baños lang. Lamig. Nilamig, pinulmonya. Okay. Nakakaloka. At yan po muna ang kaganapan sa ating mundong pampalakasan. O, diba? Siyempre, atin sa atin yan ang Arena Plus, astig sa sports. Ang ating chika sa arena na nakakaloka. But anyways, ayan, umantabay lang pa kayo para sa kung anumang updates patungkol sa mga ating atletang Pilipino. O, ano, Bakit? Akala mo nasasabihin ko. Hindi, no? nakatingin lang ako sa iyo. Diba? Naawa ako dun sa report. Buong-buo yung sipon. Ganun. Ayaw ko magpangalan. May mga ganyang report, diba na nakakaloka? Ang 23 Well, in years the meantime, diba? Kung ang reporter natin kanina ay pinulmonya, eto, mukhang nagpupuyo sa galit. Mare! Sino? Hindi na nakalagpas talaga at talagang nga naman, hindi naman totally galit na galit, diba? Kung hindi lang din pinalampas ni Meme Vice nang makarating na sa kanilang kaalaman. Ang tungkol nga dito sa binitawang kataga di umano nitong si Dennis Trillion patungkol sa ABS-CBN. Hindi nga nakalagpas kay Meme Vice dahil sa isang episode ng Showtime. Hindi naman matuturing na pasaring kung hindi parang paliwanag ang kanyang ginawa patungkol dito sa statement na tungkol sa kung may ABS-CBN pa ba or may ABS pa ba. Kasi parang sinabi nga ni Meme Vice sa kanyang alam mo yon, statement, 'di ba? During isa sa mga segment recently sa Showtime ay parang sinabi niya na dapat mga iniiwasan natin yung mga toxic na tao. Yung mga ganon.
ngayon, so ang mga netizen na nagdugtong-dugtong kasi lalo pat nung pagkakabanggit ni Meme Vice na iwasan natin yung mga toxic na tao kasi wala naman maidudulot sa atin yan, mga tipong ganyan. Tapos nung idinugtong kasi ni Meme Vice na eto kami buhay pa kami. So doon pa lang sa word na yun, ang pagkakabanggit ni Meme Vice, so bigla nag-connect the dot na may patungkol ito Kay sa Dennis lumalabas Trillo. na issue na inuugnay ngayon kay Dennis Trillo. Bagay naman na linaw nga ng kanyang management na ito ay nahack nga daw. Hanggang ngayon, bukod, alam mo yun, bukod doon sa statement ng management ni Dennis Trillo, ang Aguila Entertainment, diba? Na ito nga ay nahack, wala nang ibang statement pang lumabas at wala rin statement na coming from the actor patungkol nga dito. Bagkus ay ang kanyang management team ang nagsalita on his behalf, diba? Pero yun nga, as in talagang hindi na rin nakalagpas dahil mare, hindi lang pala kay Meme Vice nakaabot ito. Maging sa media conference na ginanap para sa pagbubukas ng bahay ni Kuya, hindi na rin naiwasan itanong ito kila Robbie Domingo, kila Melay Cantiveros, Bianca. oo, diba? Na nandoon during the media Enchong con. at saka sino pa ba? Si Correct, Alexa diba? Ilacan. Na nagtawanan na lang sila patungkol dito. Kumbaga parang syempre ayaw naman din nila bigyan ng big deal, pero lagi yung bukang bibig nga nila, nandito kami diba? Buhay kami. Tama nga naman yung sabi So ni Meme. nangangahulugan ba ito, Mare, na na hindi sila naniniwalang itong si Dennis Trillo ay nahack? Well, hindi natin masasabi na talagang hindi sila naniniwala. Pero para magkaroon ng ganun pasaring pahayag, diba, patungkol doon. Well, anyways, wala naman din masama siguro doon sa ginawa ni Meme Vice. Hindi naman talaga totally. Hindi naman totally siguro patama ito. Wag natin isipin na para kay Dennis Trillo ang mga katagang kanya mga binitawan during the segment ng Showtime. Siguro pinapatunayan lang at talagang pinakikita nitong si Dennis Trillo, ni Meme Vice na kung gano'n niya ipaglalaban ang ABS-CBN. Alam mo yan, Mare. Diba? Matagal nang sinabi ni Meme Vice ito na matagal na siyang hinihikayat nila Cory Vidanes sa pumirma na kontrata with ABS-CBN. Anong sabi niya kay Miss Cory Vidanes? Ma'am, kailangan pa ba natin yan? Oo. Diba? It's just a piece of paper. Pero yung loyalty na ibibigay ko dahil kayo ang nagbukas sa akin ng oportunidad para makilala, ay ganun din ang susukli ko sa inyo. Nawalan sila ng prangkisa, alam mo yun, si Meme Vice, nanindigan. Yes. Diba? Siguro wag, alam mo yun, ganun ang pananalita niya patungkol na lang at gano'n niya ipaglaban ng ABS-CBN. Kasi sobrang personal sa kanya yung relasyon. Correct. Diba? Kahit pa sabihin mo may mga kontrata siya under Viva, may mga ibang pero but still nananatili ang kanyang puso at alam mo yun, maninindigan siya na kahit na sino mang aalipusta sa kanilang network. And which is, alam mo yun, wala akong makitang masama. Oo. Hindi man para kay Dennis Trillo, siguro para sa lahat ng patuloy na bumabatikos at nag-aambang, diba? I mean, nagbibigay ng hindi magandang pahayag patungkol sa network na kanilang kinabibilangan. Diba? Kaya wag naman po natin munang isipin na para kay Dennis Trillo lamang ito kasi nagbigay na ng pahayag ang Aguila Entertainment na nahack nga doon. Doon na lang natin tapusin. Alam mo, Mare, sa nabanggit mo tungkol kay Meme Vice ganda tungkol sa loyalty niya with ABS-CBN, naalala ko tuloy naging issue niya with Janos Del Prado. Hindi naman natahasang pinangalanan, di ba? Pero kinonek din. Oo, kasi di ba kung maaalala mo, may post si Janos Del Prado mula nung mailabas ang It's Showtime sa GMA. Na ngayon yung mga nagsasalita tungkol sa mga lumipat sa sa GMA. Di ba? Parang parang kinain nyo yung sinabi nyo. Oo, di ba? Parang Diyan nga siya ganon. tinawag na miming, di ba? Miming ba? Diba Diba? daw siyang miming? Miming Vice, ganda na pala. Na nakakaloka. Pero yun na nga din, kumaga parang after nito, Mare, nasa poder sila ng GMA7, diba yung mga ganyan. Pinagpapasalamat naman nila ang bawat, alam mo yun, ng mga oportunidad na nagbubukas para sa Showtime at sa ABS-CBN, diba? Pero ito pa yung isang chika na idadagdag ko. Ano yun? Mare, mukha daw yata kasi, diba, na ngayon, mas dinodoble daw, ha? Chika pa lang to. Mas dinodoble daw ngayon ng GMA7 ang paghigpit ngayon sa Showtime. Bakit? Dahil nga, syempre, diba, patungkol pa rin doon sa pagpopromote ng kanilang mga proyekto, yung kanilang mga kapamilya artists, na kasaklaw, diba, na hindi makapag-promote sa Showtime. Na parang sinasabi ng mga tao na, akala ko ba sinabi ng No More Network War? Pero ba't parang may restriction? Ay, oo diba?
Pero depensa naman ng ilan sa bakuran ng GMA7. Ginagawa lang daw nila ito para proteksyonan din. Of course, syempre nasa bakuran sila ng GMA7. Kumaga, kasama sila Ano sa... yung mga restriction na yun, Mare? Bawal mag-promote ang ibang mga kapamilya stars na may mga proyekto na lumalabas sa TV5. Ay, that's normal. Oo, diba? Kasi okay lang naman din kung lumalabas at may collaboration with GMA7, go, walang problema. Diba? Parang kasi sinasabi ng ibang mga fanay na, bakit yung ibang mga kapuso artists panay ang rampa sa Showtime? Natural. Diba? Hindi Nasa naman- bakuran sila ng GMA. At saka hindi naman iisa ang may-ari ng GMA at saka TV5. Oo. Sabihin na natin wala ng network war. Oo, diba? Pero magkakompetensya pa rin yan. Correct, diba? Kaya nga, diba, Competing pa rin dyan yan. din yung pwede natin masabi na nung nakaraan na kung bakit nga ba nahinto yung sitcom ni Boss Vic, diba? Kasi nasa TV5 sila. Yes. Maaring ganun. Pero hindi natin kinukumpirma, ha? Maaring ganun din kasi syempre, diba? Kumbaga parang, ano ba daw, delikadesa na lang. Na, siguro as a part din ni Bossing Vic na tipong, sige, nandito kami sa TV5 eh. Diba? Kasi hindi ko rin naman pwedeng mabanggit o kung ano man yung proyekto ko na tumatakbo sa inyo. Siguro ganun ang aspeto. Pero mapahanggang ngayon wala pa namang official statement itong si Boss Vic patungkol doon. Kung hindi ang kanyang may bahay lamang na si Miss Pauline Luna, diba, Soto, ang nagbibigay ng pahayag patungkol dito. Kasi parang medyo nasasad nga sila. Pero yun nga, Mare, diba? Parang yun ang sinasabi ng ilan. Alam mo yun, masaya ang Showtime na pinatuloy sila sa GMA7. Diba? Wala silang dapat ireklamo kung sakaling bigyan man sila or pag, kumbaga, bigyan sila ng restriction. And for sure, Mare, wala din Diba? naman reklamo ang GMA dahil kumikita din naman sila. Diba? Kumbaga, it's a win-win situation. Pero may mga bagay po lamang na sila nakakaalam at kung ano lamang ang saklaw ng kontrata na kanilang pinirmahan. Diba? Kaya matuto na lang po tayong respetuhin na lang yun. Huwag na lang po natin silang pag-away-awayin. Pero balik tayo dito kay kay Dennis Trillo. Ano na nga ba balita doon? Well, hanggang ngayon wala pang official statement coming from sa actor nga. Matutuloy pa ba yung si Jenny Lynn? Hindi pa rin natin alam kasi nagbigay na rin ng official statement din ang Aguila Entertainment na wala pong nagaganap na transaksyon sa pagitan ng Kapamilya Network between them. Questionable pa rin talaga, Mare, kung bakit nagsara ng comment section. Diba? Alam mo kung hindi nagsara ng comment section, maraming maniniwala na nahack ito. Nga, kasi pwede silang mag-ano. Kaya lang yun pa rin ang pinagbabasihan, yung pagsasara nga ng comment section. So parang naisara ang comment section, tas nahack, tas nawala yung video. Yung mga ganong aspeto. Yun ang tanong pa din eh. Question mark para sa lahat ng mga tao, lalo pat may alam sa mundo ng social media at digital world. Kasi Mare, kung nahack yan, hindi magsasara ng comment section. So ano yung hacker? kasi tuloy-tuloy pa rin yun eh. Di ba sasagot yun? Oo, gagawa yan ng ikakapahamak. Tsaka tuloy parang napaisip ang mga netizen para mag-react na, di ba, ang ilang kapamilya stars, including si Meme, para mapahapyawan itong nangyayaring insidente ngayon na kung may question sa kredibilidad na pwedeng ibigay ng ABS, ay parang it's a serious matter na. Di ba? Kasi alam mo naman, hindi naman bibigyan ng pansin niya kung talagang hindi talaga, di ba? Sumukuk, gano'n. Diba? Anyway, to Dennis Trillo, kung sakaling may gusto kang pabulaanan sa lahat ng mga issue na lumalabas tungkol sa iyo at sa mga sinasabi ng ibang tao ukol sa nangyaring pagkakahack ng iyong account sa TikTok. Ayan, open naman ang ating programa. Ang Baklitas. Yes. Both parties yan, diba? Para sa Aguila Entertainment, kung gusto niyo rin po magbigay ng inyong statement para mapasinungaling at magkaroon klaro ang ditong nasasangkot sa pangalan ni Mr. Dennis Trillo, welcome po ang Baklitas para for clarification. Pero ang sure lang, Mare, may ABS-CBN pa. Oo naman. At sabi nga ni Meme Content Vice, provider. Sabi pa nga ni Meme Vice, buhay pa kami. Yes. Yun. Diba? Yun na lang din. Walang franchise pero maraming nabibigyan ng trabaho. Oportunidad, yes. Diba? Na nakakaloka yan. Kaya, naku, mukhang iinit pa ito at sa mga susunod na araw, diba? Papakatutukan pa rin natin ang mga kaganapan dito patungkol dito sa isyung may ABS pa ba? Yes. Nakakaloka. Mayroon pa. Merong buhay pa nga sila, Meron diba? pa, Dennis. Buhay na buhay pa sila. Oo. Diba? Ay, doon pala sa hacker, buhay pa. Buhay pa sila, Dennis Antenor. Taga saan nga yun?
Sa AM station. I see. Well, anyways, mga bangga, yan mo muna ang ating unang chika for today's video. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. And we are still same, pero... Diba? Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mo sabihin radyo. Sabihin mo...